May assessment ang isang grupo ng mga Chinoy sa tumitinding sagutan sa pagitan ng ilang senador at ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Narito ang report ni MJ Mondiha. Ano rin yan, kaibahan sa kultura. Wala raw sa kultura ng mga Chino ang batikusin ng kanilang mga lider. Ito ang assessment ng Chinoys for Good Governance sa World War ngayon sa pagitan ng ilang senador at ng Chinese Embassy dito sa bansa. Sa panayam ng SMNA News, ipinaliwanag ni Teresita Ang Si ang pagkakaiba ng mga Pilipino at Chino pagdating sa pagpuna sa mga opisyal. Tayo, nakita niyo lalo na siguro nung impeachment ng dating Presidente Era, kuminsan nagsusunog tayo ng effigy, no? Kahit ngayon, sinusunog natin effigy ng Pangulo, minumura natin, binabatikos natin, sanay tayo sa ganyan. Pero kasi sa kultura ng China, hindi nila ginagawa yan sa mga leaders talaga nila, lalo na ang Presidente at ang Prime Minister, no? Mataas raw ang approval rating ni Chinese President Xi Jinping kaya hindi sanay ang mga Chino sa mga negatibong komento. Ayon kay Ang Si, maaaring napipilitang mag-react ang embahada dahil na rin sa galit ng kanilang mga mamamayan. Mahigit sa 1.4 billion ang populasyon ng China habang mahigit sa 110 million lamang ang mga Pilipino. Makita mo naman sa China, 90% ang approval rating ni Xi Jinping. Tapos gawan mo ng ganong caricature. Siyempre, magagalit ang mga netizens nila. Yung reaction ng Chinese Embassy, hindi naman dahil sa kanila lang, kundi hinihingi na rin ng kanilang mga mamamayan yun. Inalin tulad ito ni Ang Si sa reaksyon ng ating pamahalaan tuwing may dayuhang bumabatiko sa mga opisyal ng Pilipinas. Maging ang mga dayuhang naninira sa mga ordinaryong Pilipino ay pinapatulan din ng gobyerno. Tulad natin, di ba? Pag may mga foreigners, kita mo yung huling nangyari na may foreigner na bumatiko sa Pilipinas, siyempre tayo magagalit bilang mamamayan. Ganon din sa China. Galit na galit yung mga mamamayan. Hindi naman pwedeng hindi mag-react ang Chinese Embassy. Noong April 2025, inaresto ng mga otoridad ang Russian vlogger na si Vitaly Jorovetsky dahil sa pangiinsulto sa mga Pilipino sa kanyang live stream. Dahil dito, nanawagan ng Chinoys for Good Governance sa dalawang panig na itigil ang bangayan at bumalik sa mahinahong usapan. Kasi mas marami tayong makukuha sa negosasyon, sa malumanay at mahinahon na negosasyon kaysa sa ganitong pagbabangayan. Yan, experience talaga ng iba't ibang mga bansa sa paligid natin, Vietnam at Malaysia especially, na marami silang mga hindi napapagkasunduan, pero sa kanilang pagnenegosasyon na tahimik at malumanay, nakukuha nila yung gusto nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNA News.